Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 15. Lukas, Kabanata 3, versikulo 10 hanggang 18. Tinanong si Juan ng mga tao kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niya na ang may 2 balabal ay dapat magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay dapat magbigay sa nagugutom. Ang mga maniningil ng buwis ay nagtanong din kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Juan na huwag silang mangolekta ng higit sa nararapat. Nagtanong din ang mga kawal. Sinabi niya na huwag silang mangikil o magsinungaling at maging kontento sa kanilang sahod. Ang mga tao ay nag-iisip kung si Juan na nga ang Kristo. Ipinaliwanag ni Juan na may darating na mas makapangyarihan kaysa sa kanya at siya ay nagbabautismo ng tubig, ngunit darating ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Inilarawan niya ang darating na paghuhukom gamit ang imahe ng pag-aalis ng ipa mula sa trigo. Maraming pang ibang bagay ang tinuro ni Juan sa mga tao bilang mabuting salita. Paano may angkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagbabahagi sa kapwa. Ang mensahe ni Juan Bautista ay naglalayong ipakita ang halaga ng pagbabahagi ng ating mga biyaya sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Maaari nating simulan ito sa pamamagitan ng pagiging handang tumulong sa mga kapuspalad sa simpleng mga paraan tulad ng pagbibigay ng pagkain o damit. Pagiging makatarungan. Ang payo ni Juan sa mga maniningil ng buwis at kawal ay nagtuturo sa pagiging tapat at makaturungan sa trabaho. Sa ating mga gawain, dapat tayong maging matapat at hindi nanlalamang sa iba. Kontento sa buhay. Ang pagiging kontento sa kung ano ang meron tayo ay mahalaga. Itinuro nito na hindi natin kailangan maghangad ng sobra, bagkus ay dapat tayong maging masaya at magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Pagsisisi at pagbabago. Ang mensahe ng pagsisisi ay nagpapaalala na laging may pagkakataon para sa pagbabago. Ang pagninilay sa ating mga pagkakamali at ang pagsisikap na maging mas mabuting tao ay bahagi ng ating pag-unlad. Paghahanda sa hinaharap. Ang pagdating ng mas makapangyarihan ay simbolo ng paghahanda sa espiritual na aspeto ng buhay. Dapat tayong maglaan ng oras para sa pagninilay, panalangin at pagpapalalim ng ating pananampalataya.